natin to si Tito Soto. Hanggang ngayon po, nagtataka pa rin si Tito Soto. Ha? Tito Soto, nagtataka kung bakit siya kinasuhan ng indirect contempt ni Topacio. I did not do any of those acts. Yan po ang sinabi ni Soto. Ayan, the recent petition for indirect contempt files against me by Attorney Topacio is a nuisance suit. It has no legal factual basis. It is a mere publicity stunt. Bakit naman po kinakailangan mag-publicity? Artista ba yan si Topacio? May pelikula ba sila? Grabe ka naman, Tito Sen. Totoo ba na walang sinabi si Tito Sen na very demeaning? Hindi niya ba minaliit yung Supreme Court? Wala ba siyang nasabi sa kanyang pagmamagaling nung lumabas po to? Meron. Ano-ano po yung mga sinabi? Ito po Ito po naging batayan . Ano ba yung mga sinabi ni Tito Soto? Una, kinumpara niya po yung magistrate to fair share students. Diba? Naalala niyo, sinabi niya. Kahit yung mga fair share law student knows that the law clear and needed no interpretation. So minamaliit ni Tito Soto yung mga Supreme Court justices at kinumpara ito sa mga fair share law students. Yan po, ito actual na petition to . Ito po yung mga nilalaman . Ang constitutional amendment. Sinabi niya po, the Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Ayan po ang sinabi ni Tito Soto na binago raw po ng mga justices yung saligang batas, samantalang ang may karapatan lang pong magbago ng saligang batas ay hindi po yung Supreme Court, mag-interpret lang sila. No? Okay. So, binago raw ng Supreme Court through judicial amendments. Ikalawa, di ba? Unconstitutional yun. Biruin mo, tawagin mo na unconstitutional. Una, tinatawag mo, mas magaling pa yung mga tertiary student, mas naunawaan pa nila yung batas kaysa sa mga justices. Hindi ba pang insulto yan? Hindi ba pang mamaliit yan sa Korte Suprema? Ikalawa, sinabi mo na ang constitutional ang ginawa ng Korte Suprema. Ibig mo sabihin, yung nagpapasya sa ginagawa ng isang tao, kung constitutional at unconstitutional, sinabi mo ang constitutional ang ginawa nila. Kung may naniwala sa'yo, mabuti na lang walang naniniwala sa'yo. Pinapaalala lang namin yung mga sinabi mo. Sinabi mo pa, ito pa isa. Impossible dream. Soto lamented that the ruling effectively barred legislative power, stating that because of the decision, impeachment is now an impossible dream. Di ba? At ito po ang malupit direct criticism of the justices pala. He reportedly alleged that the decision's writer, Senior Associate Justice Marvic Leonin, did not understand the rules. Sinabi mo na hindi na uunawaan ni Justice Marvic Leonin yung rules, and that it would take decades of retirements to correct this misinterpretation. Hindi nila alam yung rules, na misinterpret nila yung Constitution. Ito, natatandaan ko yan . Dekada raw ang aabutin. Kinakailangan daw magretiro muna yung mga present justices bago maitama yung ginawa nilang mali. Ano yung sinasabi mo na ang ginawa mo ay freedom of speech? Ang ginawa mo ay pagtutol lang. Hindi ka tumutol. Criticize mo sila.
Paano kung may naniwala sa'yo ng mga law student? Paano nila igagalang yung Korte Suprema? Sabagay, walang maniniwala sa'yo. Walang maniniwala. Yung overreach na yan. Ha? Paulit-ulit kayo dyan sa overreach eh. Hindi naman nagpayaman sila. Overreach? Sobrang yaman? Biro lang. O ngayon, nataplaugan ka ngayon. Tapos sasabihin mo, may karapatan ka na tuligsain. Wala pong karapatan ng sino man na siraan ng Korte Suprema. Wala pong karapatan ng sino man na sabihin ng Korte Suprema ay unconstitutional ang ginawa. Kasi, lalo ka na, Senate President ka, ang taas ng tungkulin mo. Paano igagalang ng pangkaraniwan tao yung Korte Suprema, ikaw mismo, bumabanat sa Korte? Kaya yan po yung mga naging basis ng ano. Ito po yung mga aktual na ikinaso sa kanya. Undermining judicial credibility. Yan. Minamaliit mo yung kredibilidad ng mga hudikatura. Pinakamataas na korte yan eh. 'Di ba? Supreme. Kataas-taasang hukuman. Yan yung una. Dahil sinasabi mo nga na, 'di ba? Na mali yung kanilang hindi nila naunawaan yung rules. Ngayon lang ako nakakita na Supreme Court Justice na hindi nila naunawaan ng rules. Okay. Derogatory comparisons. Pangmamaliit. Kinumpara mo sa first year students na yung mga first year law student ay mas mahusay pa. Mas marunong pa kaysa sa mga taga-Supreme Court. Hindi ka ba karapat dapat na i-contempt? Hindi po yan acceptable sa mga abogado na ikinumpara mo na, hindi mo lang nga tinulad eh. Pinahiwatig mo pa na mas magaling pa yung first year student ng law kaysa sa mga Supreme Court Justices. Hindi po yan kayang tanggapin ng mga abogado, Tito Sen. Ikatlo, accusations of judicial misconduct. Yung sinabi mo na inamend ng mga justices yung Constitution. At hindi naiintindihan ni Justice Marvic Leonen, yung nagsulat ng rule ng yung ponente, hindi niya naiintindihan yung rules. Okay. Ikaapat, improper conduct under Rule 71. Sabi po nila, Soto's public scorn constitutes improper conduct as defined under Rule 71 of the Rules of Court, which governs indirect contempt for acts that impede or degrade the administration of justice. At ikalima, intrusion of separation of powers. Petitioners contend that Soto's suggestion to strip the SC of its power of judicial review through constitutional amendment in response to the unfavorable ruling is an attempt to intimidate the judiciary. Diba? Sinabi mo yan na magcha-chacha. Susuportahan mo yung chacha para baliktarin yung hatol ng Supreme Court dahil hindi pabor para sa'yo o para sa amo mo. Anong hindi magiging pabor sa'yo? Wala ka namang kinalaman dyan. Hindi ka namang petitioner. In fact, dapat nga nagpapakita ka ng walang kiling. Bakit? Kasi judge ka eh. Magiging judge ka. Pag natuloy yan sa Senado,
Pag natuloy sa Senado yung impeachment complaint, isa ka sa mga judges. O, bakit tumututol ka sa Supreme Court? O, yan po may basis po talaga yung at saka sabi nga baka maulit po ang kasaysayan, yung lolo pala nito ay nahatulan din o guilty rin. Same offense. Guilty po yung lolo nito sa indirect contempt ayon kay Attorney Respicio. Namamana yung pagiging arogante. Sayang, hindi mo namana yung talino ng lolo mo. Yung pagiging arogante lang ang namana mo. Hindi ko po inabutan yun. Baka sabihin niyo inabutan. Nag-research lang tayo ng konti. Tinanong ko, magaling ba yung Vicente Soto na lolo ni Tito Soto? Ay mahusay daw po. Kaya lang may pagka-arogante. Hindi po ganito lang tayo talaga magsalita na kasi kinakailangan nating iparinig sa inyo. Para may diin. Hindi po ako nagagalit. Naiinis lang. Okay. Yan po, no? So may basis po, wag ka na magtaka, Tito Sen, ayon nga sa awitin ng The Woods. Ha? Inosente lang ang nagtataka. Yung mga nakaabot po sa The Woods, yan po mga ano yan mga pag kumantayan, ako ang kukulit. Ng mga estudyante pa. Yung mga fans po ng The Woods, ang kukulit yan. Ano yung headbangers?